Magdamag inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Live mula sa EDSA Reliance, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, ano naging epekto ng bagyo at Habagat? Jiggy, dahil nga sa Habagat at ang bagyong Maymay, ay ilang mga lungsod dito sa Metro Manila ang nagdeklara nga ng class suspension kaninang hapon. Kabilang nga dyan sa mga nagdeklara ng suspension ay ang Caloocan, Marikina, Malabon, Parañaque, Maynila, pati na rin ang Quezon City. Yun nga lang, Jiggy, dahil bandang alas 10 ng umaga na nagsimulang magdeklara ng suspensyon ng ilang mga lungsod na ito, maraming mga estudyante kanina ang nahassle dahil kalagitnaan daw ng kanilang pasukan ang pagdedeklara at ayon nga sa kanila, sana daw mas inagahan na yung pagdedeclare ng suspension. Pakinggan natin yung kani-kanilang naging mga pahayag. Ayun nga po ang inaano namin na super late po kasi. Before po kami pumasok, napakalakas po ng ulan. Then, nung nag-start na po kami ng klase, doon lang po nag-suspend. Ako po Parañaque, so it's really hard po. Paano biyahe mo yan? LRT po then jeep. Hindi naman binabara. Baha po, lalo na po sa Baclaran. Paano ang last minute yan? Sakaling baha doon. Wala po. Bababasa po yung feet. Jiggy, sa pag-iikot nga natin kanina, wala naman tayong namataan o naabutan na matinding pagbaha sa Metro Manila sa ngayon. Tuloy-tuloy din yung isinasagawang declogging operations ng mga tauhan ng DPWH, pati na rin ng MMDA. Partikular na kanina, yung naabutan natin ay sa kahabaan ng Taft Avenue dahil bagamat may suspensyon ng klase sa Manila, tanging kinder hanggang senior high school students lamang yung sakop ng suspensyon na yun. Kaya pati mga college students ay may pasok pa rin kanina. At yun nga daw yung iniiwasan na maabutan ng pagbaha itong mga estudyante na ito. Jiggy? At Ian, pagdating naman sa daloy ng trapiko ay kumusta ngayong maulang Miyerkules? Jiggy, kung makikita nyo nga sa aking likuran, ito yung southbound ng EDSA Reliance. Kung patungo kayo ng San Juan, Ortigas, Quezon City, ito yung madadaanan ninyo. Makikita ninyo na medyo mabagal nga yung daloy ng trapiko dahil nga madulas ang kalsada ngayon, kaya nag-iingat na rin pati yung ating mga drivers sa pagdaan dito sa kahabaan ng EDSA. Bukod dyan, Jiggy, pinuntahan din natin yung ilang pangunahing kalsada at mabagal ang naging daloy ng trapiko mula kaninang hapon. Kabilang na nga dyan sa Osmeña Highway kung saan nagkakaroon ng mayat-mayang build-up dahil sa lakas ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon pag-akyat ng Magallanes flyover kanina. At pagdating naman sa EDSA, nadaanan natin to mga 3 o'clock kanina, talagang medyo dikit-dikit din yung mga sasakyan at mabagal ang pag-usad ng mga kotse na kanina. Bukod dyan, pinaka-matraffic na parte kanina ay yung EDSA Ayala. Tila nagiging choke point yung area na yan. Kaya para sa ating mga kapatid, kailangan ng dobleng pasensya at pag-iingat sa mga dadaan dyan. Jiggy, nauna na rin sinabi ng Pag-asa na kabilang ang Metro Manila sa Yellow Heavy Rainfall Alert. At kasama nga dyan ang ilang mga karatig na probinsya kagaya na lamang ng Rizal, Bulacan, Laguna, Bataan at Cavite. Ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy ang magiging pag-ulan sa mga susunod na oras at may posibilidad din na magkaroon ng pagbaha. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa EDSA Reliance. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.